Magandang umaga po sa inyo lahat. Wow. Lakas ng boses ko. Good morning, good morning. Yes. Bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo. Our Heavenly Father, we thank you, we praise you, we give you all the glory. Salamat po, Panginoon, na kami ay ginising mo ngayong umaga upang magkasama-sama at mapapurihan ka po at sambahin ka namin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat sa amin. Salamat sa lakas, sa buhay na patuloy mong ipinapahiram sa amin. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo. At hiniling po namin, Panginoon, ngayong umaga, ang aming salita mo na aming pagbubulay-bulayan ay makatulong po sa amin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you, Lord. Salamat po. Give me the courage and wisdom to lead your people, your children in this devotion, Lord. Salamat po. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen. So ngayon pong umaga ay ang ating title of our devotion is How to Handle Fear. Paano mo i-handle ang fear? All of us experience fear. Alam ko po, lahat tayo nakaka-experience ng fear. Every day of our life. Hindi ba? So, ang talata nating binigay ng Panginoon sa akin ay ang talata sa Psalms 56:3. It says, "Whenever I am afraid, I will trust in you." Sa Tagalog, I write it down in Tagalog. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Yun po ang kailangan natin kung paano natin i-handle ang fear. Ang fear ay pagkatakot. Kapag ako'y natatakot. Kadalasan, na-experience ko po ito nung ako ay inalisan ng gallbladder. That is my first, besides cesarean, na-experience ko kasi I was not ready. I just went to the urgent care to see what's wrong with me. And then all of a sudden, the doctor find out that there's something wrong with my gallbladder. There's abnormality, and they explain it to Pastor and my son. And they said we have to take it out right away before it really get worse. So, that time, may fear po ako, may takot ako. Kasi, usually when there is a surgery, because I work in the hospital and I have a little background as a midwife, usually when there is an anesthesia, it can go wrong. And even when my sister is a dentist, there is a friend of her that put too much anesthesia on the tooth and the person died. And how much more, this is a little bit bigger than the tooth. It's my gallbladder inside. And so when they willing me, nung dinadala nila ako dadalhin nila ako sa operating room, sabi nung nurse kay Pastor at saka kay Philip, say goodbye to them, and then they say goodbye, they kiss me and say, see you later. But then, hindi pa nag-sink in yun. Nung dinadala na ako, tumingin ako sa kanila. And then I said to myself, what if this is the last time I'm gonna see them? Di ba? What if this is the last time I'm gonna see them here on earth? But I know I will see them again. But yun ang naging fear ko na, paano kung yun ang last time ko na makikita sila? So, that night, and also during that time, they did not allow anybody with you on your room. Sa gabi, ikaw lang mag-isa. Pero alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Yung takot ko ay alam ko na, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So alam ko na sasamahan niya ako. Ganun po kabuti ang Panginoon. Alam niyo po ba, nung ako'y iniwan, nasa room ko na ako,
nag-bye-bye na si Pastor at si Philip, uwi na sila. Sabi ko, siyempre nag-iisa ako. So sabi ko, paano kaya to? Lord, huwag mo po akong iiwan. Alam niyo po ba ang kabutihan ng Panginoon? Nagpadala siya ng nurse na Pilipino na na-surgery din sa gallbladder. So she knows my situation. She knows how to handle me. She experienced it. Ganyang kabuti ang Panginoon. And then after her shift is done, tapos na yung shift niya, nagpadala ang Panginoon ng isang Kristiyano na nurse. Hindi siya Pilipino, itim siya, pero Kristiyano siya. How do I know she's a Christian? The whole night, alam ko kasama ko Panginoon, the whole night I have my cellphone singing the goodness of God. Yun po ang ano ko, hanggang sa makatulog ako, ang inaawit sa aking cellphone the whole night is the goodness of God. Talagang, sabi nung nurse nang pumasok, oh, that's my favorite song. So I know if that's her favorite song, she is a Christian. So ganun po kabuti ang Panginoon. Kung tayo may a worry or fear, hindi niya tayo pababayaan. Basta't ang sinabi lang niya ay, whenever I am afraid, I will trust in you. Yun lamang po ang kailangan natin gawin. Magtiwala tayo sa Panginoon kung tayo ay may pangamba, kung tayo ay natatakot, kung mayroon tayong something is bothering us. We are human being, and it's normal for us to have fear. But we will not dwell on that fear because we know we have God. We have God, a living God, a powerful God who will help us and who will be with us, and He will never leave us nor forsake us. If we put our trust in God, in God's Son, Jesus Christ, when we have those fear, we will have a confidence that our Heavenly Father sees us in our trials, and as His promise, He will protect us. Kung meron po tayong pangangamba, tapat po ang Panginoon at tapat siya sa pangako niya na kung tayo magtitiwala sa Kanya, sa Kanyang anak, na si Jesus Christ, tapat siya at magkakaroon tayo ng confidence na hindi niya tayo iiwan at proprotektahan niya tayo. His protection will be with us. His presence will be with us, and He will give us peace. Yung kapayapaan ay ibibigay niya sa atin. Hindi mananatili yung pangangamba, yung takot, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. So, as you rest in the Lord and rely on Him today, you will be able to say, whenever I am afraid, I will trust in the Lord. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak at ang pag-asa ko at tiwala. So, let us end this devotion with, maiksi lang po. Mas mainam maiksi para matandaan. Di ba? Kasi kung masyadong mahaba, alang natatandaan eh. Ngayon, matatandaan nyo na kung kayo'y natatakot, sa Panginoon lang kayo magtitiwala at ilalagak ang inyong takot. Whenever I am afraid. It's supposed to be one of your favorite verse. Psalms 56 verse 3, whenever I am afraid, I will trust in you. So ngayon, ang sabi po dito sa Psalms 117 verse, it's the whole chapter. Ngayon sasabihin niyo sa sarili niyo, oh, I read the whole chapter. Psalms 117. It only has 2 verses. The whole chapter is only 2 verses. Sabi po dun sa verse 1, praise the Lord, all you nations. Extol Him, all you peoples. Verse 2, for great is His love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Ito po ang tandaan natin na kailangan natin purihin ang Panginoon. Kasi hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniiwan. He's always with us. Sometimes, we do things that is not pleasing to Him.
Pero pag bumalik tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, He is faithful to forgive us. At hindi niya tayo ang tao, kahit humingi ka ng tawad, they will just ignore it or hindi iisipin na totoo yung paghingi mo ng tawad. Kailangan po yung paghingi natin ng tawad kung saan nagawa natin kasalanan ay totoo sa puso natin. Kasi nalalaan ng Panginoon yun eh. Hindi natin maikakaila sa Panginoon kung only we just say it by mouth, pero wala naman talaga sa puso natin. Kaya yun po ang sabi ng Panginoon na praise the Lord, all you nation, extol Him, all you peoples. Extol is lakasan mo yung pag-praise mo sa Kanya. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Ibigay mo sa Kanya ng todo yung pagpupuri mo sa Kanya at pagsamba mo sa Kanya. Kasi, for great is His love towards us, talagang malaki yung pag-ibig niya sa atin, and His faithfulness, the faithfulness of the Lord endures forever. Hindi po nagwawakas, hindi sandali lang ang faithfulness. What is faithfulness in Tagalog? Yung katapatan niya sa atin, yung mga katapatan niya sa mga pangako niya, hindi po pansandalian lang, endures forever hanggang sa makita natin siya doon sa kabilang buhay natin. This life is temporary. Temporary lang, sandali lang. Mapalad tayo kung tayo mabuhay ng katulad ni Nanay Nati at Nanay Biring. They reach 90s and 80s. So, they still here with us. Mapalad po sila. Mapalad din tayo kung tayo mabubuhay ng kasing haba ng kanilang buhay. Kaya, yung lakas natin, yung ating buhay, ibigay natin sa Panginoon. Purihin natin siya. Salamat, O Lord. Thank you, Lord, for your love endures forever. Your love to me, your love to us endures forever. Sana po matandaan nyo itong devotion ito at maging ang araw-araw na sasabihin natin sa ating sarili na pag dumadating yung takot, yung pangamba, sabihin natin sa sarili natin na I will not be afraid because whenever I am afraid, I will trust in you. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang kasama ko, hindi mo ako pababayaan. Pangako mo po iyon. At yung pag-ibig mo sa akin ay endures forever. Yun lang po. Amen. At lahat tayo minsan ay may kinakatakutan sa buhay. Pero in the midst of those fear, tulungan tayo ni Lord na magtiwala sa Kanya. Let's continue to trust Him, and sa panahon ng fear ay let's continue to praise Him. Let's pray. All our fears, all our worries, Lord, you know all those things. Help us not to be overcome ng mga ganitong pwedeng maghari sa puso sa buhay namin. Tulungan mo kami, Lord, na magtiwala sa inyo. Tulungan mo kami, Lord, na ano may kinakatakutan namin. Tulungan niyo po kami, Lord, na in the midst of those kind of feelings or thinking, help us, Lord, to continue to praise you. Extol your name. To worship you, to praise you. At ngayong umaga, Lord, tulungan niyo po kami kung ano may mga nasa isipan namin, isinusuko namin lahat sa inyo. Lahat ng bigatin namin, ibinibigay namin lahat sa inyo. Lahat ng problema namin, ibinibigay namin sa inyo. Tulungan niyo po kami mag-focus po sa inyo ngayong umaga. At nais namin, Lord, maranasan ka. Nandito kami dahil sa inyo. Nandito kami para paglingkuran ka. Nandito kami para sambahin ka. Nandito kami para sa iyo lamang, Lord. Kaya dalangin namin, Lord, alisin niyo po ang lahat ng maaaring humadlang ng aming pagpupuri sa inyo. Alisin niyo po lahat ng uri ng gawa ng kaaway sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, help us. Help us, Lord God,
Naisipin namin, Lord, nandito kami at naniniwala kami na sasamahan niyo po kami ngayon. Mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain. Nagpapakumbaba kami sa inyong harapan, Lord. Kung may pagkukulang kami sa inyo, patawarin niyo po kami. Salamat po at meron po kaming Diyos na napakabuti, Diyos na mahabagin at karapat-dapat na maitaas sa lugar na ito. Maraming pong salamat. Bless niyo po ang pag-practice ng music ministry at maranasan namin ang iyong presensya muli, Lord, habang kami maawit sa inyo. Kumilos ka, Lord, sa aming kalagitnaan. At ang inyong salita, Lord, mahayag, I pray na ibukas niyo po ang aming puso, ang aming isipan, at ang iyong salita ang aming pakinggan, Lord. Mag-focus kami sa mensahe mo sa amin, kausapin niyo po kami. And help us, Lord, to apply your word in our life. Marami pong salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Sa mga kapatid namin nasa daan, Lord, I pray na ingatan niyo po sila at samahan. At makarating kami lahat dito ng ligtas at payapa. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, amen.